Maganda sa mga nagmamit. Kailangan natin sa shake with stir powder. Make stir powder with saffron of 12, 5 and 1. Sasayaw. Yes, and it's a fresa. Pansinin mo, napapansin eh. Ang galing. Galing. Yes. Yes! Papayos ko ba kayo makatawag sa salarin sa kaso kayo mismo humawag at nag-iistiga? Ano? Ano rin? Sa wakas, naisip niyo kung sino ang salarin. Yun, unan. Baka mapaupo. Ang ibig sabihin nito, bakit mo kami pinabalik? Ngayon, malamang naisip mo na rin ang totoo nangyari, hindi ba, Inspector? Alam mo na siguro hindi talaga nag-suicide ang headmaster. At totoo, pinatay siya ng isang walang awang tao. Ipaliwanag mo mabuti sa amin ang sinasabi mo. Mabuti na lang at hindi ka sa baling na detective sa rin kasama dito. Sa wakas, hindi ako mapapabot. Sige, ipapaliwanag ko mabuti sa inyo. Habang unti-unti nagiging kulang kunin ang tubig sa lawa, nangyayari naman ang isang krimen ang hindi nalalaman ang iba. Pero imposible isa sa kanilang salarin dahil lang makita nilang pagkay ng biktima. Nandito silang lahat sa kwartong ito, hindi ba? Paano may papaliwanag yun? Tama ka. Habang nasa loob ng kwarto ito ang salarin, isinabit niya ang headmaster sa kisame ng kwarto nito. At sa gawa niya yung gamit naman 2 piraso ng lubid. Sigurado ka ba dyan? 2 piraso ng lubid? Kagaya ng nangyari sa alamat na tungkol sa lamang itong nalan natin lahat. Sinagsak ng salarin ng headmaster sa veranda ng tea room. Tapos sila kanya ito mula sa likod hanggang sa mamatay ito. Tapos, isinabit ng salarin sa loob ng kwarto yung lubid na itinago niya roon. Gumamit siya ng espesyal na paraan ng pagbubuhol sa tali para sumihip yung isang dulo sa isang hilalang. Itinali niya yung isang dulo sa leeg ng headmaster. Inikot niya naman yung isang dulo sa kahoy sa kisame ng kwarto. Tapos hinila niya yun palabas sa bintana. Pagkatapos, itinali niya yun sa isa pang lubid. Nauna niyang itinali sa water wheel yung isa pang lubid na hindi natin nakita dahil lumubog yun sa tubig. Nang matapos niyang gawin yun, handa na siya para sa time trip. Ang pinakahuli niyang ginawa, gumawa siya ng spring sa pinto gamit ang tantas at mga goma tapos hinila niya yun. Pagkatapos, hinamit niya yung strong para hindi magsara yung pinto. At gamit na ng mga bagay na yun, nagawa niya yung lost room trip. Pagkatapos doon, bumalik sa sarito. Oo nga, tama siya. Pinakita ko maliit na butas sa likod ng maliit na butas. Ano? Ngayon, bumalik ka sa kwarto. Pagkatapos, bigyan mo siya na nga. Diba lahat ng yun? Pagkatapos, Amba. Yun. Nahihil ang lubid yung bangkay na nakatali roon. Kumain sa scroll sa pinto, kaya natumpal yung scroll at sumara yung pinto. Tapos puloy ang nahila yung bangkay. Bumalik siya sa dating posisyon ito yung kahoy na nilagay ng spring. Nang mahila yung bangkay, bakit at kami ng kwarto, tumigpit na yung bohol na ginawa ng salarin. Unti-unti namang naputol yung parte ng lubid na hiniwa ng salarin habang nahihila ang lubid. Hinila naman ang water wheel ang isang tuloy nito. Habang nakatingin tayo lahat na nakasabit na bangkay ng pastor. Nagpangkat yung salarin na itinatagin niya yung pinto. Pero ang totoo, tinanggal niya yung sampak at yung mga goma. Naititiyak ko na nangyari. Sa palagay ko, posible nga mangyari sinabi mo. Habang umiibot ang water wheel, gumawa naman ang siglis na